Isang magandang araw o gabi sa inyong mga tao, malamang na nakikinig. No, nasa Galatians na tayo kung nakikita nyo sa ating thumbnail. No? Mag-ano nga tayo, sir? Thumbnail tayo. Meron nga, thumbnail. Ayos. O, yun lang. Goodbye. Hindi. Start pa lang tayo. O, wag muna kayong aalis. No. So, ito ay sa Galatians na kami magsisimula. So, last week, sa mga nakaraang linggo at mga episode, napansin nyo na natapos na natin yung 1st at 2nd Corinthians. Palakpakan. Okay? So, ang dami palang issue dun sa Corinth. No, sir. No, so from the first letter to the second letter and meron pa palang pangatlo, pang-apat pa pala yan. Supposedly, apat, no? Apat pa ba? O, nabatay ba? Yeah. Yes, apat supposedly yung letter. Kaso yung dalawa, hindi na ano. Kala ko apat pa. Hindi. Apat lahat yung letter na lost yung dalawa. O, yun, yung dalawa. So, madaming issue tulad sa simbahan. Sa ngayon, marami ding issue. Kaya alam mo yung mga epistle, maganda yung binabalik-balikan. Yes. Kasi wala namang bagong issue eh. Paulit-ulit lang ang mga issue. Babago lang ng anyo, pero yung pa rin. Kasi ang kasalanan, wala namang bagong kasalanan. Meron lang bagong way of doing yung kasalanan. No. Pero yung kasalanan itself, the essence, the root, yung pa din. Pride, di ba? Greed, lust, lagi naman ganun. Lagi naman. Iba-iba lang. Lumalabas lang sa mga kung ano-ano ngayon, namo-modernize na nga lang ngayon. Ano? Kanina napanood namin sa Jessica Soho. Si Kibuloy. Nahuli na. At saka kung paano yung scheme niya, paano mapasunod yung mga miyembro niya. No? Ngayon, dito sa Corinthians, kung natatandaan nyo, sobrang daming issue. Nandun yung mga pagkakahati-hati nila, pagkakakampi-kampi nila, yung hindi sila is nagsisiraan, di ba? Naghahablaan pa nga tapos sila is merong mga iniidolo. May incest sa kanila. May incest. Tapos feeling nila, kapag tinanggap nila yon at hindi nila dinisiplina, loving sila. Di ba? Medyo taliwas eh. Actually, makikita natin sa simbahan ngayon, may ganong thinking. May ganong mindset na, hindi kasi kami nagdidiscipline sa church kasi we believe sa pagmamahal, transforming love of our Savior Jesus Christ. Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Pakinggan. Ang ganda pakinggan nun. Kasi isipin mo, hindi ka nagpaparusa. We operate in kindness eh. Di ba? Pero hindi nga ganun mga kapatid. Kasi hindi pala ang pagiging porkit mabait ka, tama ka na. Di ba? Sabi, may mga quote kasi ngayon na magaganda sa tenga eh. And napakadami na. Kunyari, you can never be wrong with kindness. Di ba? May ganun eh. Di ba? Ang madalas sa mga quotes at saka mga shared posts ngayon, biblical, ganun. Hindi na nga biblical, tinatanggal pa niya yung accountability sa isang tao. Yun yung madalas yung makikita. Kunwari, wag mong pansinin yung mga taong naninira sa'yo, yung mga gano'n-gano'n. No? It sounds good naman talaga. Pero syempre, babalansehin mo rin, baka naman meron kang responsibility na dapat gawin or behavior na kailangang i-correct. Sometimes you have to accept that. Baka constructive criticism yan. No, pwede naman kasi pwede kang mag-grow sa ganun. Kung mapuna ka, hindi maganda. Di ba? Ako napupuna ako eh. Ikaw napupuna ka rin ba sa mga ugali natin, di ba? Sa mga way of doing things natin. Yes. Ngayon, bahala ka na mag-discern kung bakit ba niya to sa akin sinasabi? Para ba saktan lamang ako? O para ako'y mapabuti? Yes. Ayun. Okay. So, syempre, mahabang topic yun kasi may pag-aaral pa, bakit mo yun sinabi? O bakit kailangan mo pa yung sabihin? O kailan mo dapat sasabihin? Di ba? May mga ganun pang mga rese-rese na hindi natin topic. Yes, okay. So, sa madaling salita, yung background ko lang, bago natin ito simulan, may issue sa Corinthians na napakadami. Na tinugunan naman ni
Pablo kasi si Pablo ang nagsulat eh. Okay. No. Siyempre, espiritu yun ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Okay. O, di ba? So, kailangan nating pag-aralan, basahin, Yes. dahil baka nga nauulit at ito ay kabe sa panahon natin ngayon. Yes. O ngayon, sa Galatians, malamang may problema din dito. Yes, meron din. Ayun. Okay. So, ano naman kaya? Iba kaya ito sa Corinthians? Anong klase namang problema dito sa specific group of people na ito sa Okay. Galatia? Okay. So, simulan na natin, mga kapatid. No? Okay. Sa unang verse Hanggang 2. 2. Okay. Okay? Sa mga churches dyan sa Galatia, galing ito kay Paul. Kamusta kayo dyan? Kinukumusta din kayo ng mga kasama ko dito. Sana okay kayo at nararanasan nyo ngayon ang sobrang kabaitan ng Diyos Ama at Panginoon nating si Jesus Christ. Tama ba? 1 and 2 lang. Ay. Gusto kong sabihin sa inyo, hanggang 3 na kaya sabihin. Hindi, 2 lang bro. Two. Sige. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi lang basta tao ang pumili o nagpadala sa akin. Okay. O, yun. So, marami tayong i-discuss dito. Una, obvious na si Paul. Ano mamatay? Napipindot mo. Yeah. Okay. Hindi ka naman loban. Hindi. Hindi. Okay. Na si Paul ang author nitong Book of Galatia. So, Yes. malinaw dito. Okay. And, kailangan niyang i-remind yung kanyang pagiging apostle. Na naman? Kaya niya sinasabing apostle, una is para ipakita sa mga tao na yung sinasabi niya is mayroong authority or credibility. Hindi galing sa sarili lang niyang opinion, kundi galing sa Diyos na tumawag sa kanya. Huwag karapat dapat mong pakinggan ito. Hindi ito Yes. wala lamang. Yes. At saka, kailangan niya ipagtanggol yung apostleship niya kasi, di ba nga sa Corinthians pa lang, dinidiscredit siya as super apostle noong, didiscredit siya Apostle. as apostle nung ibang mga taga-Corinth. So, Ayaw it's sa kanya eh. Di ba? Oo. At saka, kapag kasi na-discredit siya, iisipin ng mga tao na yung sineshare niya na doktrina is hindi totoo. So, it is very important na kailangan ipaglaban ni Paul yung kanyang apostleship para yung credibility noong word ni God is ma-secure. Though alam naman natin na yung word ni God is totoo. Ang ganda niyan, ano sir? Kasi alam mo, may mga nakausap akong tao na ang sinasabi nila, hindi, hayaan nyo lang na sabihan ka nila ng hindi maganda. Di ba may mga ganong prinsipyo sa buhay? Okay. Ako naman, naniniwala ako dun sa Ecclesiastes 3 Okay. na there's a time for everything. Okay. May time para ka manahimik, may time para ka sumagot o ipagtanggol ang sarili. Okay. Ako doon naman ako naniniwala. Ah. Kasi di ba nga sabi ko, meron akong makakakilala na hindi, kung bahala ka, basta ako, wag kang gumante, wag kang pumalag, bahala na ang Diyos sa kanila. Okay. Kasi Ganun ang prinsipyo nila. kasi ganito si Paul, didiscredit din siya dahil bakit siya naging apostle, hindi naman siya part nung 12. Oo, originally. Pero, sinend out naman talaga kasi siya. Unang-una pa lang, di ba sa road sa Damascus, talaga namang ang tumawag sa kanya ay ang ating Panginoong Jesus. So, kumbaga, nililinaw niya doon sa mga tao na, okay, fine, di ako part noong original na 12, but si Jesus mismo ang tumawag sa akin. Yun yung kailangan niya ipaliwanag. And makikita naman natin na back up ng maraming signs and wonders and fulfillment ng prophecy, yung mga nangyari sa kanyang buhay. Kung may patunay, may resibo. Oo. Ayan. So, kumbaga, pag sinabi kasing apostle din, ito yung mga sinend out, di ba? Sent O yung mga out messenger, ones. Mensahero. Tama ka, sir. Kasi yung iba, parang nilalagay sa ulo yung pagiging apostle eh. Nilalagay sa puso para gampanan natin yung opisina ng pagiging apostol. Parang naging title, ano. Oo. Actually, marami naman na sakit yan eh. Sakit yan ng mga pastor eh. Karamihan ngayon. Di ba? Na imbis na sila yung mag-serve, gusto nila sila yung pinagsisilbihan. Yun nga, yung tulad ng kay Kabuloy, sabi ko kanina sa intro natin. O di ba? Pero yun mo, may mga ano pa pala siya, night duty na, di ba may mga According sa my interview. di umano na
nagkaroon ng harassment, ano, na may mga batang babae minor de edad, it is a privilege for them to serve Pastor Siya. Kibuloy, Mm. di ba? Mm. Actually, yung dun lumabas pa nga dun sa TV na sa interview na privilege na makipagtalik sila sa anak ng Diyos. Or mag-serve sila as Oo. if nagsiserve sila sa Diyos mismo. Oo, ganun, so ganun ka-twisted yun talaga ay mga marka ng sabihin natin cult talaga. Ayun. Di ba pinaparusahan din sila kapag di sila Ayan. nakakota. Oo, So, meron silang yung binibenta. So kumbaga, profit. nandyan na yung abuse, manipulation, at saka yung mind control and brainwashing na tinatawag. Ngayon, itong maganda dito, sir. Pwede ka naman hindi ganun kagrabe yung degree mo kay Kibuloy. Oo. Pero, meron ka pa ring Nang mamanipulate ka pa rin. Nang gagaslight ka pa rin. Ayan. Oo. Hindi ka nga lang ganun kagrabe, pero you're in the same league. Yes. You're in the same league. Hindi ka lang pa nahuhuli o hindi ka pa umabot sa sukdulan. Pwede. Di ba? Yan yung pag-aaral natin mamaya regarding dun sa another gospel. Ayun. Okay. Ngayon kung may isiningit dito na naka-open and close parenthesis na yung pagiging apostle daw ni Paul ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus at saka ang Ama nating Diyos na nasa langit na nagbuhay sa kanya mula sa kamatayan. So, yung pagiging apostle ni Paul, hindi yan parang inordain lang na ibang tao. Hindi rin siya self-proclamation. Kasi yung self-proclamation, Sir, itong delusion of ordination, so, ito isa ding mga tanong din to sa isip ko. Paano kung nag-ordain naman, di ba sa mga pastor ngayon, parang mahalaga yung may nag-ordain sa'yo? Kasi parang hindi ka sumulpot na lang bigla. Parang ganun yung gusto nila. So lang, paano kung yung mga parang matitrace back yung ordination? Kasi, di ba sa mga churches, kailangan approve. Council. Di ba kailangan yung mga qualification ng elders, mga ganun, approve ng mga members din, tapos leads moral and spiritual life na maayos, blameless, hindi naman sabing sinless, okay, but blameless rather. So, kumbaga, hindi basta ka lang magpapapatong din ng kamay dahil baka yung nagpapatong ng kamay sa iyo, hindi rin naman ordain okay. At hindi ka rin pinapatungan ng kamay kung new believer ka. Kung sabihin natin na hindi ka pa natetest or sabihin natin na hindi pa nasusubok ang iyong faith sa Diyos. Ibig sabihin ng pagpatong ng kamay yung ordination. Pagbibigay ng anointing. Yung anointing is appointing. Ina-appoint. Walang super special na power na kapag in-anoint na gano'n is biglang magically magta-transform ka na. So, hindi. Kasi Christian jargon, parang anointing, parang may special something. Ako, di naman ako naniniwala dun sa gano'n. Kanyari may anointing ka sa pagkanta. Di ba, may ganong... May mga tao na binigyan ng gifts or skills sa mga ganung bagay and nade-develop natin. Meron naman sa ibang tao, ibang bagay naman. Siguro mas doon ako naniniwala. Niniwala ako sa divine empowerment. Naniniwala din ako na kaya inihaharap mo yung ino-ordain or ina-anoint is para hindi lang sa ma-approve yung tao before men, kundi sila din mismo makita nila kung tama ba na ito yung i-ordain natin na elder or ano. Siguro nagasgas na lang yung term na anointing kasi parang ginagamit na lang palagi. Kasi totoo naman yun Totoo na, biblical naman yan, anointing biblical naman anointing. Pero yun lang, nagamit siguro siya sa mali. Sa maling way. Na para maging hyper-spiritual yung dating na parang kailangan may anointing ka kapag nagsusong lead ka, mga ganun. Na hindi siguro proper na term yung anointing. Hindi siguro tamang term yun. Siguro maganda. Hindi tamang term yun kung ang definition is yung parang magic na. Parang magic na kailangan. Pag kumanta kayo, madadala mo sila, maiiyak sila, masusunglit mo sila in an emotional way. Di ba? Ganon. Hindi siguro yun ang, kumbaga sana nag-gets nyo yung sabihin, na hindi yun yung anointing talaga. No? Siguro magaling ka lang
Magaling ka lang magdala. Okay. May skill ka lang. Magaling kang mag-song lead. Ganun. Ah. Kasi alam mo, napansin ko, dahil syempre, nasa music ministry ako before, hanggang ngayon naman. Pero, napansin ko, minsan kahit na ako, sa sarili ko, nasa stage ako, meron akong tinatagong scene, pero nag-practice ako. Nag-practice ako ng maganda. Tapos alam ko kung saan ko dapat kantahin itong part na ito, Yes, anong hina, anong dynamics. Mapagkakamala nila kung anointed. Kaya nga Pero sa loob-loob ko, kasalanan ako tinatalo eh. Kaya nga may binabasa ko isang article ang sabi niya, yung pagiging skilled sa isang bagay or pag-practice ng spiritual gift does not necessarily translate na ikaw ay spiritually mature. Yes. Which is sad. Na sana, as we grow on our spiritual gifts, nag-grow din tayo sa spiritual fruit ng buhay natin. Sana. Yes. So, Palalim rin. Oo. Though, yun nga yun, sinasabi ng article na just because nagiging maayos yung spiritual gift mo sa presence ng mga tao, that doesn't mean na yung maturity mo spiritually in terms of spiritual fruit is ganun din. Ang assessment ko dyan, sir, based on my observation, is yung church is tumigil ng mag-aral talaga ng malalim sa possible Biblia. din. No? Isa din yan. No. Kasi, may sinabi si John MacArthur, maganda eh, the deeper the knowledge, the higher the worship. Yun yung sinabi niya. Yes. So, tumigil siguro mag-aaral ng mga malalalim talaga. Very shallow na lang pinag-aaralan. Yun at yun. Kaya ala na. Parang yung the deep sense or yung ano talaga yung kunyari theology, di ba? Parang allergic ang tao sa theology. Kasi kapag sinabi mong theology, ano lang to? Knowledge. Head knowledge. Pero yung Holy Spirit, the prompting, di ba? May ganun eh, di ba? So, parang di na downplay yung mga taong nagsisipag mag-aral. Actually, sakit, no? Yung prompting ng Holy Spirit can be related dun sa ano yung knowledge na meron ka patungkol din sa Diyos. Kasi kahit mag-prompt yung Holy Spirit sa'yo, kung hindi mo naman nare-recognize dahil hindi ka rin naman nagbabasa ng Bible, minsan, sarili mo lang pala yun. Guni-guni mo lang. Guni-guni mo lang pala. Or sabihin natin, ibang ano lang yun. Feeling mo lang, tapos in-associate mo si God. So, pwede ka talaga magkamali kapag ganun. Totoo naman ako. May mga tayong kilala. Di ba na? Ay, sabi sa akin ni God, ano to? Malungkot na tao to. O sabi sa akin ni God. Di ba? May feeling ako na, di ba ganun? Lahat naman. Lahat na lang, ano? Kunwari gusto kong mang-psychologize or sabi ni Lord, madali lahat, lang ano? Madali lang. There's psychology and philosophy behind sa mga ganyang behavior na sasabihin mo lang yung gustong marinig ng tao, you will hit it eh. So yung mga maraming generic na pwede mo namang sabihin that you will hit it. Na may mga area pa rin ng buhay mo na hindi mo pa gano'ng na-overcome or hindi mo pa gano'ng napapakawalan. Madali lang yung anuhin eh. However, ang nakakatakot kasi, kung ikaw alam mo yung Bible, alam mo kung ano yung katotohanan, hindi ka nang mamanipulate ng tao. Kasi, ang tinuturo mo nga sa tao dito is maliberate sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ito, kung balikan natin, Liberation of people. Sabi dito, itong Book of Galatians daw is the declaration of independence of Christian liberty. Wow! Yan. Independence of Kasi Christian dito, liberty. ipapaliwanag din ni Paul na yes, tinawag siya sa road of Damascus ng Diyos, pero hindi siya nagwallow lang doon sa feelings or doon sa experience na yun. Shinur niya kasi to mababasa natin to sa mga susunod na mga pagkakataon. Kinonfirm pa niya. Kinonfirm pa niya ito. Ngayon, to continue. Hindi yung magical or miraculous experience ang nagtuldok. Yes. Kundi talagang shinur niya. Okay. Ngayon, sabi dito, hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa Diyos yung pagkakatawag niya bilang isang apostol. And sabi dito,
ginreet din daw niya yung ibang mga brethren na kasama niya. Oo. Ayun. So, ibig sabihin, ina-acknowledge niya na hindi siya nag-iisa dito sa walk na to. And then, ang kinakausap niya dito Church ay talaga. simbahan ng mga taga-Galasya. Mm-mm. So, ibig sabihin, hindi lang isang church yung kausap niya dito. Madami. Mm-mm. Kasi merong northern and southern part ng Galatia. And yung Galatia kasi ay isang region. So, madaming churches yung binabanggit niya dito. Minsan nagde-debate pa Malaki. minsan nagde-debate pa sila kung northern part ba ng Galatia or southern part ng Galatia yung pinag-uusapan. But at the end, doesn't matter yung fruitless debate na yun kasi it is applicable doon sa buong region. Mm. So, kaya ang sabi dito, to the churches, so plural, of Galatia. So, madami palang churches doon. Yes. Okay, good. Okay. Ayun na. 4. 3 to 5. Ay, 3 to 5. Ah. Yung sinabi kanina, pinili akong maging apostol ni Jesus Christ at ang Diyos Ama para bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Okay. Sinunod ni Jesus Christ ang Diyos Ama natin at sinacrifice niya ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ginawa niya yon para maligtas tayo sa kasamaan ng mundo sa ngayon. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Okay. Madalas na binabanggit ito ni Paul sa mga letters niya, yung grace and peace, kagandahang loob at kapayapaan. Which is, yun naman talaga makikita sa New Testament na sana nagahari sa bawat Kristiyano is yung espiritu ng kagandahang loob ng Panginoon at Grace kapayapaan. and peace. So, no Old Testament, the law and Law and His commands, ayun. oh, Tsaka yung punishment sa mga hindi susunod. Ito, grace and peace. Pero alam naman natin na yung grace and peace nito ay kaakibat ang katotohanan ng Diyos. So, hindi natin inaalis yung truth. Kasi yun yung basis ng grace, yung truth. So, si kaya Paul, the truth. can be termed as an apostle ng grace. Kasi sa letters pa lang niya, more than 100 times niya atang ginamit yung salitang Gracious, grace. kung pwede mo sabihin, gracious. Compare sa ibang mga writers na around writers ng New Testament na nasa around 55 times lang inulit. So, well, titingnan mo yung history, okay din. Tama lang din na si Paul. Kasi background niya specifically. Di ba? Background niya, papapatay siya ng Christian di ba? Talagang yung grace sa kanya, tumama. Tumama sa kanya yung grace. Pero mo self-deceive pa siya Kasi thinking na yung ginagawa niya is for the glory of God. Diba? Not knowing na offend na pala niya si Jesus dahil pinapersecute niya yung church. Pwedeng genuine tama ang... Or pwedeng sincere tayo. Sincere. Tama. Pero we can, yun nga, be sincerely wrong. Tama. Kasi hindi yung feelings and emotions natin ang... Kahit gaano ka pa magpakatotoo sa pinaniniwalaan mo, kung ang pinaniniwalaan mo mali, mapapahama ka. Kasi ganito, may mga nakakausap akong tao, paano naman kung mabuti naman silang sa religion nila? Di ba may ganun? Hindi kasi yun mabuti sila sa religion na sumusunod sila sa ano nila. Sa dami ng mga cults and religions ngayon, alimbaan tama. So, hindi mo na pwede sabihin lahat yun tama. Kasi kapag yun yung masakit na katotohanan. Dahil, kaya kami katotohanan Kasi may kasinungalingan. Tsaka, ang tawag dito, kung lahat tama. Universalism Universalism. Ibig sabihin nun, hindi lang isa'y daan. Maraming daan. Yun. Kasi, hindi, marami naman isa lang naman yan. Ang Diyos? Not necessarily. Iba-iba lang ang interpretasyon. Inaral nga rin namin yan. Kasi kung iisa lang yung Diyos na sinasamba natin, bakit dito iba-iba ng effect or result na nangyayari sa buhay ng mga tao? Kasi hindi mo siya pwedeng sabihin na, lahat tayo masisave kahit magkakaiba ng paraan or daan. Universalism nga yun kapag kagawin. Which is wrong. Maging mabait ka lang, moralidad lang. Diba? Hindi siya ganun. Ngayon, hindi yun ang Christianity. Christianity in its essence is very exclusive. Diba? Napaka-exclusive niya. Kasi isa lang ang daan. Kaya sabi ni Jesus,
He is the way, He is the truth and the life. No one comes to the Father except through Him lang eh. So it's very exclusive. Mm-mm. Hindi ka pwedeng dumaan kay Buddha, Mm-mm. enlightenment. Hindi pwedeng Hinduism, dun sa mga gods nila, o Shintoism, sa kanilang mga virtue. Hindi pwedeng, isa lang. Mm-mm. Kasi, Only way. kung madami, magkakanya-kanya yung tao. Magkakaroon sila ng sariling value system, magkakaroon sila ng... Which is nangyayari na. Oo, kaya nga may mga kulto eh. Mm. Di ba? Kaya nga may mga namamanipulate eh. It's because hindi nila alam ano ba yung truth. sinasabi nung nag-iisang Different gospel. katotohanan. Yes, Oh, that's a yeah. different Yun gospel. yung intro yan eh. Ah, Para mamaya ah. eh. Ngayon, isa-isahin natin. Sige. Sabi dito, who gave himself for our sins. So, sino yung nagbigay? Si Jesus. Mismo. Sarili niya yung inalay Sarili niya mismo ang inalay niya. So, ibig sabihin, on his own will. on his own will, on his own power, on his own volition. So, para sa ating mga kasalanan. Mm-mm. So, ibig sabihin, may nagbayad. May nagbayad willingly para sa ating mga kasalanan. So, pagtatandaan natin yung for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Yung kalahati doon, hindi favorable. Yung kalahati doon, favorable. Ngayon, yung hindi favorable, kinuha pa ni Christ. Di ba? Oo nga. For the wages of sin is death. Siya pa nagbayad nung kabayaran sa kasalanan. So, doon natin masasabi na kung tayo ay nasa Diyos, sino magiging against sa atin? So, kumbaga, gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Yun yung kailangan nating maunawaan. Alam mo, parang na nga eh, labis-labis na nga eh. Parang halos wala na tayong gagawin talaga eh, di ba? Wala naman talaga tayong ambag eh. sa salvation maliban sa siguro yung kasalanan. Unless yung tao is ma-realize yun at bitawan yung paniniwala na siya ang magliligtas sa kanyang sarili at ilagak niya yung tiwala niya hindi sa sarili niya kung hindi kay Kristo, doon pa lang. There's a misconception kasi na akala nung tao kaya kailangan niya maligtas is because dahil pupunta siya ng impyerno. Siguro sa una, pwedeng maging reason yun kung bakit yung tao mababaw ang pagkakaintindi mo. Siguro. Pero kapag ikaw is lumalalim at tumatagal ka na Kristiyano, hindi panakot ang impyerno para sumunod ka sa Diyos eh. Hindi na yun ang motivation mo eh. Parang sa dami ng kabutihan na ginawa ng ating Panginoon sa atin, parang nakakahiya na yun pa yung igaganti natin na gumawa ng kasalanan, na tumalikod sa Kanya, hindi maniwala sa Kanya. Ganda. So kumbaga hindi na yung impyerno ang reason mo ba't ka sumusunod sa Diyos. Hindi na negative reinforcement, no? Ang reason mo na ba't ka sumusunod sa Diyos kasi mahal mo yung Diyos. Parang sa magulang pala yan, nag-aaral ka, hindi dahil papaluin ka pag di ka nag-aaral. Kung hindi, nakikita mo yung hirap ng magulang mo. Kasi na pag-aralin ka, may nabasa kasi sinusuklian mo na maganda. Yun, may nabasa kasi ko na parang atheist na na post or meme na kung kailangan gamitin yung threat ng hell para sumunod, para ka lang daw kriminal na nakagapos. Na parang nakalish ka lang. Ang pang-lish sa'yo o pang-takot sa'yo is yung impyerno. They're not entirely wrong, but they are not also entirely correct. Kasi, ginapos nga tayo ng kasalanan. Ang nagpakawala sa atin sa gapos ng kasalanan is yung Diyos. And yes, siguro yung impyerno yung nag-threaten sa atin, pero ikaw, aminin mo, do may tusok o threat yung impyerno, hindi naman na yun yung hindi naman na yun yung nagmo-motivate sa'yo bakit mo ginagawa yung tama. Ginagawa mo na yung tama kasi Kristiyano ka. Period. Bago nilalang ka lang. Sa being mo. Iba na yung desire mo. Iba na yung pinagsisilbihan mo. Dati, sarili mo, tsaka yung mundo. And masaya ka sa ginagawa mo. Yes. Hindi ka pilit. Genuine. So, hindi ka nabubuhay sa takot sa impyerno.
nabubuhay ka sa yung takot na to, matinding respeto at pagmamahal Yun yung sa living Diyos. in grace and peace. Oo, yun na yun. Nasa New Testament era ka na. Kasi, di ba sabi, yung taong Change heart ka na eh. yung taong takot sa punishment, hindi na made perfect ng love. Yun yung binabanggit sa 1 John. Fear. Oh. So, pinauunawa sa atin na ang totoong ebanghelyo is hindi Motivated by love. Oo, motivated ng love ng Diyos at love natin sa Diyos. Hindi na siya motivated ng punishment lang. Fear. Though, nakalagay pa rin yung punishment para ipaalala sa atin na itong hahantungan talaga ng mga taong wala sa Diyos. Hindi para lagi mamatay Pero ka, hindi mamatay. siya yung main. Hindi siya yung main. Oo. Yan. Ngayon, ano pa sabi dito? Sabi din dito is siya ang nag-deliver sa atin sa kasamaan na nangyayari sa kasalukuyan sa mundo. Okay? At sino ang nag-will? Ang Diyos Ama na sa Kanya ang kalwalhatian forever and ever. Ngayon, bakit problema ang false doctrine sa Galatian? Sige. Kasi ninanakaw niya yung tunay na glory ni God. Okay. Kasi Yung false pinapalitan doctrine pala. Oo. Okay, one problem. Pero ngayon, ano ba kasi ang danger nitong false doctrine na to? Sige, basahin natin yung verse 6 lang. Sobrang na-shock ako sa inyo. Oy, may plot twist na mga kapatid. Ang dali nyo namang tinalikuran ng Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo. Tapos ngayon, ini-entertain nyo ang ibang gospel. Kung papansin mo, walang pagpapasalamat dito or bla bla bla. Hinit agad ni Pablo ni Pablo yung problem sa head. Dito pa lang sa verse 6. Tingnan mo ala pa sa hindi pa luwalag pa sa 10 verses. Hinit na niya agad na-shock siya agad dahil ang dali daw talikuran ng ibang mga taga-Galatia yung tunay na gospel. Okay, ang gospel yan. Ano? Okay. So, kumbaga, binabanggit dito na So, pwede palang alam mo yung gospel na totoo tapos talikuran mo. Tapos pagpalit mo. Oo. Pwede. Actually, hindi lang naman akala sila ibang tao, yung gospel lang ang tinatalikuran nila kapag ibang gospel. They do not sometimes realize na ang tinatalikuran talaga nila dito si God. Okay? They were turning away from a person, from Him who called you, si Jesus. Okay? As they turn to a false idea or different gospel. So, ibig sabihin, pag nag-turn away tayo sa tamang gospel, nag-turn away tayo kay Christ. Synonymous. Oo. Synonymous siya. No? Kaya hindi pwede na may ibang gospel. Oo, kasi the word was with God eh. If merong The word was good. If merong different na gospel, ibig sabihin, merong ibang karakter ni God na ini-involve dito or pinapakita dito na hindi akma dun sa original na pinagkaloob sa atin. Paalala natin na sa Acts 2:42, and they continued with the apostles' teaching, breaking of the bread, fellowship, and prayer. Apostles' teaching. Ano ba yung apostles' teaching? Yung tinuro lang din ni Christ. Kasi hindi man tayo nag-iimbento ng So may bago. turo. May bago pala. Yun. Since ang mga Griego ay very fond ng mga bagong ideas and knowledge, it might be that some of the Galatians are accepting and infected nung ganitong Saka very thinking. accepting kasi yung culture nila eh, no? Sa Galatians. No? Sabi mo nga, sa Greek culture is laging nagde-debate doon. Diba? Tapos open-minded sila sa mga bagong philosopher. Yun ang pastime kasi nila is to talk about ideas. Ayun. Wala naman kasing TV nun. Wala naman cellphone nun. So sila yung more on sa knowledge talaga. Diba? Diyan niya sila Plato. Diba? Yung mga philosophers. Socrates. Diba? Nandun sila Aristotle. Ang problem pa nga sa ganun. Kaya open sila sa new ideas. Ang problema, kapag ikaw is nasa simbahan na o ikaw ay Kristiyano na, hindi dapat i-adapt mo yung ganong ugali. There might be some similar ideas but they are just a far replicate noong totoong Diyos. Which is not really a God, by the way. Isipin mo kasi, si Satan, alangan namang
sige nga, kunyari ako si Satan, sige, gagawa tayo ng peking gospel. Ano yung gagawin nating peking gospel, boss? Yung yung taliwas na taliwas dun sa original. Oo. Di nila tatanggapin yan. Oo. Diba? Kaya nga sabi, different gospel, hindi opposite gospel. Masyado kasing obvious kung opposite. Tama. Oh, yan. Kasi ako, di ba sir, sabi ko, naikwento ko na to before, nagtrabaho ako sa bangko, is nag-aral ako kung paano tumingin ng peking pera. Kasi, ang peking pera, kamukha nung original na pera. Oo, syempre. Kasi kung hindi ka mukha, hindi ka daling malaman. Ayun. Diba? So, ano essence ng napaka-basic ng sinasabi ko? Okay. Minsan, feeling natin, may malapit naman sa katotohanan. Mukhang mabait naman. Tingnan mo, nagpapa-scholar si Kibuloy. Di ba? May scholarship siya, may lodging, may free ganito, may free ganyan. Mabait din. Di ba? Kahit naman yung mga politiko na nagpapamigay nagbibigay ng ng mga goods. Kung ano-ano. Kung ano-ano. For example, yung late na nabasa ko kay Alice Go, 'di ba? Na bait naman nagpapamigay ganyan-ganyan. Kayo na bang pera galing yung pinamimigay? 'Di ba, kaban ng bayan? Taxpayers ang mga nagbibigay nung ginagamit na pera. In fact, karamihan nga sa mga programa ng gobyerno, target is yung mga may hirap o nasa laylayan ng lipunan. Poor department. Hindi naman ako nang kikriticize dito, but there are some, not all, siguro not many, there are few, okay, na ang nakikinabang is yung mga tao na hindi naman din pinapahalagahan at responsableng nagagamit din yung pera. Ngayon, yung majority ng taxpayer na sabihin natin mga middle class, sila hindi nakakakuha ng benepisyo. Sila pa madalas yung hindi nakakuha ng benepisyo. So you would understand. Kasi parang nagbabayad ka ng tax tapos hihingi ka ng tulong sa gobyerno. May trabaho ka naman eh. Diba? Ganun, diba? So yun yung makikita natin na, hindi sabihin, it's better to give than to receive. Totoo naman. Pero yun yung pinanggagalingan din. Yun din yung pinanggagalingan din na bakit ganun na lang mag-isip o magsalita yung mga taxpayer kapag gano'n. So, kunwari, nakita mo, ibinagbibigay naman eh. Kaso nga lang, tandaan natin na yung ginagamit, karamihan ng mga politiko sa pagbibigay ay pera ng taong bayan. So, mas dapat... Patiwala lamang sila. Ano lang sila, kumbaga, sila lang yung responsible kung paano nila i-channel yung mga pera na yun. So, kumbaga, hindi naman kailangan tumanaw ng utang na loob ng taong bayan sa kanila. Kumbaga, sila lang yung pinagkatiwalaan ng taong bayan na properly, trustworthily, na ma-handle yung finances. Kasi sila yung may puso, may tamang kaisipan at plano kung paano i-handle yung resources natin. Ididirekta. Oo. Saan? Pero, para palabasin na kailangan tumanaw ng utang na loob sa kanila, medyo parang manipulative yung gano'n. In a sense. So, in short, yung kunwari, yung kay Mayor Alice Go na yun before, kahit na gumagawa ng kabutihan, papamigay, ganyan-ganyan, hindi pa rin natin maire-remove na may kailangan siyang harapin. Ayun. Hindi matatabunan ng kagandahang asal mo o ng mga ginawa mo. Yung kamalian mo rin ginawa. Kailangan mo pa rin pagbayanan. The sickness of our generation and society today are two things. The sin of neglect. Neglect, kaya mo na yan. Next time na lang. Bayan natin. Sige, basta. Di ba? Pansin mo ang dali-daling walang pake, gano'n. Hindi naman. Parang neglect eh. Hindi lang naman sa walang pake. Parang we take things for granted. Okay. Like, kunwari, sige Brad, kape tayo next time. Kapag kinokontak ka naman ng magkape, hindi ka naman nagre-reply, hindi ka naman nagre-respond. Tapos parang wala lang. Tapos parang, kunwari, hindi natin ni-reply yung tao, parang wala lang sa atin. Hindi tayo nababother. You see? Neglect. Yung parang... Sin lang, gano'n. Buti ka kung sinin eh. Iba, ignore talaga eh. Yung parang... Restrict. Yung parang... Block. Nanonormalize na sa atin, ganun. Bayaan mo siya. Parang gano'n. Hinga mo lang siya. Parang nanonormalize as ang ititira niyan, mental health, ganun. Lagi ko to sinasabi pag mental health na ang usapan.
Your feelings and emotions are valid, but they do not justify wrong behavior. Yun yung yung napanood namin, yung Inside Out 2. Maganda yun eh. Kasi di ba may mga basic na emotions lang nung bata siya. Ngayon kasi yung 2, nag-hit yung puberty. So Yung nagkaroon ng varied emotions pa. Yung mga iba, si anxiety, si Si boredom. Well, ang nangyari lang naman dun sa dulo is nagtatalo-talo sila dun sa core being nung bata. Tapos si Joy, gusto niya, syempre yung gusto niya na core being, si anxiety yung gusto niya core being. Sa dulo pala, hindi sila dapat yung masunod. So sa dulo, ang nangyari, tinatawag na lang ng bata kung anong emotion yung dapat na lumapit dun sa console. So parang siya yung naging hindi siya alipin nung emotion, kundi controlled niya. Yun. And even better, that comes to a better angle and view is i-guard natin yung heart natin. Diba? Because out of it, yung issues ng life, diba, lumilitaw. Kaya dahil yung heart natin is deceitful above all things. Most deceitful. So yun yung unang problem ng generation natin. The sin of neglect. Yung pangalawa, the sin of unaccountability or lack of accountability. So ang gagawin natin, dahil ayaw nating harapin yung pressure in life, we cut off people kasi natotoxican tayo. Yun yung narrative natin. Pero pag kwento mo. Yun yung kwento mo. Pero pag tinignan natin yung ibang narrative, no. Ayaw mong harapin yung responsibility na ikaw naman dapat ang so nag-escape siya, gano'n. May escape siya. Ito, resolve issue naman na to. Kaya nga may kinausap ako minsan, ang sabi niya, kakausapin din naman daw niya ako. Ang tanong ko, ma'am, or sir, kung hindi ikaw, kundi ako ang unang kumausap sa'yo, kailan mo kakausapin? Hindi ko rin po alam. You see? Yun yung gusto ko i-point out na magkapatid kasi yan si neglect tsaka si unaccountability. Kambal. Hindi kasi para bang ayoko na lang ma-stress o hindi ko muna siya isipin. Walang nangyari. Not knowing na kapag ginaganon-ganon mo siya, siya nare-resolve. Oo, tama. Pag ayaw mo namang harapin, ayaw mo maging accountable, akala natin parang, the status quo like relationship. Hindi, the world does not function that way. Na kapag hinayaan mo lang kasi ayaw mo makadagdag dun sa problem, baka lumala, so masisira lalo yung relationship. No, pag hindi mo hinaharap yung problem na yun, hindi nyo pinag-uusapan, hindi mo alam, as time goes by, time drifts away. Hindi lang siya nagpa-pile up. Sometimes yung emotion na maganda, na nagsasubside na hanggang sa, what's the point of continuing this tinatabangan ka na. So wala na rin. Kasi, madalas, hindi na resolve. Kung anong energy madalas na binibigay mo, yun din yung energy na matatanggap mo. Hindi ko naman sinasabi na gayahin natin yung mga worldly principle na ganyan. Ang point out lang is, the universe. We deserve that. Ibig sabihin, kung ano yung itinanim mo, yun lang din yung aanihin mo. And now, going back to that, to the corner. Kaya yung mga tao is nahuhumaling sa different gospel. It's because nafi-feed yung ganun nila, yung kanilang lifestyle na hindi tama. Pero yung mga, kunwari, I don't feel like doing this, ito gagamitin ko. Sample mo nga nung different gospel ngayon. Different gospel ngayon. Prosperity gospel. Tama. Diba? Sa bagay, kasi yung totoong gospel, hindi dapat main focus yung prosperity. Kaso nga lang, na-feed yung greediness sa heart ng mga tao. Na kahit hindi Christian, attend ng church because you are greedy and you are doing it in the guise of praise the Lord. Meron pa, by faith movement. Lahat dadaanin sa by faith. Pero yung human responsibility na ayusin yung pwede niyang maayos. Kasi di ba sabi, I'll show you my faith sa pamamagitan ng aking works. Hindi siya faith and works, kundi faith na evidential sa pamamagitan ng bunga works. Lamang. Yun yung pangalawa. Yun ang resibo katunayan na ikaw yung minananampalataya. Okay. Pangatlo naman yung tinatawag na soft preaching. Soft.
yung hindi ka, ayaw mo nang Hindi ka maka-offend. nang-discipline, hindi ka nagre-rebuke, ganyan-ganyan. Love lang. Parang love lang. Kaso nga lang, sa Bible, hindi love ang pinaka-character ni Christ, kundi holy. So, Saka yung isa kayong love, akala nila yung positive lang na yung puro pakabeg. na side lang, di ba? Kasi kasama din sa love yung discipline, di ba? Baka Kasama din yung nakalimutan rebuke, kasama din yung confrontation if necessary. Kasama din yung pagsasaway. So kumbaga, di ba meron sa family na usapin na merong mother's love, the nurturing love, and the father's love, the disciplinary love. Parang may ganun eh. Di ba? May ganung term na ginawa before na ewan ko dahil parang nababago na nga ngayon eh. Ang masasabi ko lang is pag medyo conflicting na yung mga ideas and principles and ideologies, lagi tayong babalik lang sa ano ba sinasabi ng Bible? Uso din yung manifesting na tinatawag. Dapat nga sa Christian, hindi tayo gumagamit ng ganung term na manifesting kasi na-discuss natin parang hermeticism or hermeticism yung style niya na yun. Hermes? Para kay Hermes, oo. Yung The messenger, oo. So parang ganun yung style na ganun. Yung manifesting. Let's not Claim. go. Claim ko na yan. Yun nga, by faith. I-claim mo pero di ka naman nagre-review. Parang anong testimony ang gusto mo? Si Jesus nga. Ikaw sir, pag sa mga normal na kwentuhan, parang lagi mo bang nababanggit na hindi, si Lord nang bahala. Yung ako, si Lord, parang ganon ka bang klaseng tao? Kunyari sa work mo. Ganon ka ba? Na si Lord ang bahala. Yung parang hindi. Si Lord ang magpo-promote sa akin, yung mga ganon. Si Lord ang makakita ng ganon ka bang klaseng na magsalita na si Lord ang bahala mag-promote? Ibang side. Ibang way, Hindi ako it might sound hypocrite pero okay kasi yung position ko ngayon eh. So, hindi ako nagde-desire ng promotion. So, kontento ka ngayon, hindi wala kang problema. Hindi ako nagde-desire ng limelight, hindi ako nagde-desire ng mataas na reputation, hindi ako nagde-desire na parang mapalakpakan o ma-recognize. Kasi para sa akin, yun eh, parang overbearing na, di ba gusto na tumatabi malapit sa kusina. Ako hanggat maaari, ayokong tumatabi malapit sa kusina kasi hindi ako makakalabas agad ng bahay kapag kailangan. Mga ganun bang bagay. I just want all conversations to be deep, to be true, to be edifying. As much as possible, ayoko ng mga small talks na, hello, kamusta? And ito yung isa sa mga pet peeves ko sa marami. Yung mag-aaya ka na tara kape at hindi na kayo magkakape magpakailanman amin. Para sa akin, that's white lie. Yung parang kaya mo lang siya sinabi is because you want to say something good but you're not going to back it up. So, kain. Parang gano'n. Kung siguro kung na magjo-joke ako, kain tayo pero wag kayong wag bigay. Kain tayo pero wag kayo oo. Ito first place ang kanila mag-aya na kumain. Sabayan niyo kumain. Hindi, bakit ganun? I'm tired of, I'm tired of making people feel good for the benefit of making them feel good lang. Pero you don't actually add up to their maturity. Yun. Yung gusto mo, you build up that person without fooling them. Ayoko kasi ng flattery. Kaya, kunwari, hindi ako ma-comment or ma-compliment. It's because, yung lalabas sa bibig ko, yung totoo ba? O yung gusto lang niya marinig? So, kumbaga, ang compliment ko na ganito. Kunwari, hindi naman hindi masarap yung pagkain. So sabihin ko, okay naman. Ganun lang. Pero yung kunwari saktuhan lang pagkain, sabihin ko, ay wow, napakasarap. Dinuloko ko yun. Paano na kapag yung sobrang sarap na? Sabihin ko, ng vocabulary gagawin? Sabihin ko talaga masarap. Tapos makikita mo ako, sasandok pa uli ako.
Yun. Pag nagda-diet ako, hindi. And then, point lang is, Totoo lang. yung totoo lang. Ganon din yung gospel. Totoo lang. Hindi tayo nagsusugarcoat. Hindi lang labis, walang kulang. Oo. Hindi naman sa walang emotion, kasi si Paul, minsan may emotions din siyang mag-preach. Huwag mo lang gagamitin yung emotion mo para mang-manipulate or mang-deceive ng ibang tao. Na as if hindi na sila mag-iisip. Ayan. Okay. So ngayon may tatlong bagay. Bilisan ko lang dito. Yung tatlong bagay dun sa verse. Ano ba yung verse na sinabi mo? 7? 6 pa lang. Sige, basahin mo yung 7. 7 na. Sa totoo lang, wala naman talagang ibang gospel. Bukod sa magandang balita tungkol kay Christ. Okay. Pero may mga tao kasi dyan na binabago yun at ginugulo kayo. Okay. So, tatlo. Another gospel. Okay. May mga tao gugulo. Tapos yung pangatlo is they want to pervert or sabihin natin i-distort yung gospel. So, Baliin, i-twist. So, kumbaga, ano tong tatlo na to? Simulan natin sa another gospel. So, kung may another gospel, bakit siya dangerous? Kasi pag daw may another gospel, so another Christ or another God, so hindi totoong salvation. Ngayon sabihin nila, pakinggan nyo na lang, wag nyo nang barahin o wag nyo nang pagalitan. Ikaw, open ka sa ganun. Sa? Kumbaga kung may bago sa tingin mo, kina-cut off mo ba o gusto mong pakinggan? Payayariin ko. Okay. Ako ganun. Kung friend ko yun, payayariin ko, then siya ako sabihin yung side mo. Yung pagkakaintindi ko. Pero kunwari, hindi ko yun friend, sabihin ko lang sa dulo, sorry po, may may church ako, ito po yung stand ko. Ganun lang. Okay. Pero yung ikakat ko siya, depende siguro. Kung friend ko naman siguro yun, mag-excuse siguro, parang di ganyan, parang that's wrong. Kung kaibigan ko na talaga. Pero kung hindi ko kaibigan, kung kataas ang kilay lang. Ganun. Oo, hindi. Pero sabihin ko, depende sa relasyon nyo. pero sabihin ko, magbasa ka pa ako. Ganun. Ngayon, kasi another gospel yung sinishare eh. Ang nakakatakot kasi pag another gospel, bakit gano'n na lang katindi ang rebuke ni Paul sa Galatians? Isa lang ang salvation. Oo. Mamali ka kasi dyan, yari. So, gospel ang dito eh. It's the power of God to save. So, kung ibang gospel yung tinatanggap mo, walang salvation doon. Walang power ng salvation God doon. So, yun yung reason bakit. Yun yung wrong sa another gospel. And there are some who trouble you. So, ibig sabihin, binubuliglig ka, minamanipulate ka, bine-brainwash ka. And then yung pine-pervert, ibig sabihin, sinasalahulay gospel or binabago or inililihis ng landas yung gospel. So, tignan mo to Paano kaya yan? Paano ba yung ginagawa? Tingin ko yung mga example mo kanina. Yung mga appealing sa flesh. Diba? Isipin mo, magsasamba ka lang ba sa Diyos kapag okay lang lahat? Nung one time, di ba, nung nag-share tayo about sa katapatan, ang ganda nung sinabi nung sa kay Habakuk, hindi man mamunga ang puno ng igos. Diyos sasabi niya na hindi man tumubo ang mga tanim, mamatay man ang mga hayop sa kanilang kulungan. Ano sabi niya? Magtitiwala pa rin daw siya sa Diyos dahil siya yung nagliligtas sa kanya. Regardless, no? O diba? So, ibig sabihin, whether ma-promote ka sa trabaho, hindi ka ma-promote sa trabaho, hindi yun yung basihan. Hindi. Oo, hindi yun ang basihan ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Yun. Tama. At ang masakit pa nga doon, hindi yun kasi nag-equate. Hindi doon nag-equate. Ang masakit kasi doon, we're trying to live an Old Testament blessing or life sa New Testament standard. Hindi mo kasi pwedeng paghaluin ang Old and New Testament. Yung sa wineskin tsaka yung new wine. Hindi talaga pwede. Kasi more on ang blessing sa New Testament ay spiritual blessing. Yung material just follows. Yung material na bagay is just an addition pagdating sa New Testament. Kung kailangan mo. Oo.
Kasi sila Paul, di naman, di ba? Oo. Mga Pero apostol, again, di naman. hindi naman masama na hingin mo yun. Oo. Kaya nga sabi, give us this day our daily bread. Mm. Hindi naman pwede na i-demonize mo yun kasi biblical naman It talaga boils yun. down kung bakit mo gusto. Oo. Yung intention mo. Intention. The purpose, your heart. Tsaka kung lagi ka nalang nakatingin Doon na dun lang. sa Oo. ganun, baka hindi si Christ talaga ang center. Oo. Parang baka ginagamit mo si Christ for yung gusto mo. So, kumbaga, yung gospel, yung totoong gospel, sasagasaan niya yung pride mo. Kasi yung pride mo, ikaw yun eh. Lahat ng gusto mo. Sasagasaan niya yung wisdom mo. Kasi madalas ang wisdom natin, worldly wisdom. Sasagasaan din niya yung knowledge natin. Kasi minsan dinedefine niya kung ano yung common sense natin. When in fact, yung common sense natin ay limited pala. Yun. Kaya mag-ingat sa ibang gospel. Last 8 to 9. Parusahan sana ng Diyos kung sino man siyang nagpipreach ng gospel na iba sa pinipreach namin sa inyo. Wala akong pakialam kung isa sa amin yon o anghel galing sa langit. Sinabi ko na to dati sa inyo at uulitin ko ngayon. Parusahan sana ng Diyos kung sino man ang mag-preach ng magandang balita na iba dun sa tinanggap. Sa ibang term, anathema. Anathema. O kaya accursed. Twice pa niyang binanggit kahit anghel pa siya. Bakit ganun nalang igigil ni Paul? Bakit hindi niya pairalin yung love? Kasi ang pinaiiral ni Paul dito, yung love niya sa mga tao na pwedeng maligaw ang landas. Kasi mahilig tayo sa ganun eh. Para bang, Pwede naman sa ibang way. oo. Kala ko ba mahal mo yun? Bakit bawal yung abortion? Kapag mahal mo yung mga bata, syempre dapat against ka sa abortion. Malamang. Oh. Oo, yun. When you love someone, you hate therefore you hate. Merong mga emotions na nag-exist at the same time. Yeah. Yun. Minsan, hindi lang natin nakikita paano sila nagbabalanse. Sa cross ka nga eh. Sa pagkamatay ni Jesus. Nandun yung love and hate. Yung love ni God sa mankind para ma-save tayo and yung hate ni God sa sin. Di ba? So, kumbaga, bakit kailangang sumpain? Kasi, eternal life and eternal death ang nakataya dito eh. Mabigat ng nakasalalay. So, kumbaga, Paano hindi susumpain? So, kumbaga, ang sinisira kasi ng tao na maling gospel, yung tinuturo, is yung... Ano sa tingin mo, mas malala? Ito o yung Corinthians? Yung problema ng different gospel o yung inasawa niya yung stepmom? Actually, ito. Ito, no? Kasi if yung foundational pa lang is mali na, kahit gaano ka pa maging kabuti, walang salvation doon. Parang yung Corinthians, tama na may gospel Doon pareho nyo. namang sin. Ano? Tama na may gospel nyo, Corinthians. Hindi nyo nga lang sinusunod. Parang ito naman, ibang gospel na to. Parang gano'n naman. Though in the end, sa Corinthians, pag nagpatuloy sila sa ganung pamumuhay, is doon din ang laglag nila. However, pero ito iba ang bigat ng pagkakasabi ni Paul dito. Kasi sa simula pa lang mali ka na. Ayun. Yung basis mo pa lang. Kumbaga, foundation mo. Kumbaga, maling pintuan na agad yung pinasok mo una pa lang. Yung sa yung sa Corinthians, tama naman yung pintuan na pinasok mo eh. Kaso nga lang, along the way, parang lumilis-lis ka. Yun. Yun. Ngayon, maganda naman to sa mga latter parts sa Galatians chapter 3, yung law, tsaka yung faith, mga ganun. Sino ikaw? Ephesians, dito rin yung kumulam eh. Sino kumulam sa inyo? Who has bewitched you? Okay. So, to summarize, mahalaga na tama yung gospel. Whether up and about ka na i-share mo yung gospel. Actually, may binanggit pa nga na mas mainam pa yung mali yung intention mo pero tama yung gospel na shinare mo kaysa sa tama yung intention mo, mali yung ebanghelyo na ibinahagi mo. Doesn't matter dun sa intention mo. However, tama. May sinabi si Paul na gano'n. However, mas mainam pa rin sana kung parehas tama. Pero ang pinaka-critical dito is tama yung ebanghelyo. The basis. Yeah. Kasi ilang kaluluwa kasi ang madederail kapag mali yung So kahit ang ganda ng leadership mo, kahit ang ganda ng pagkakashare mo,
di ba? Ng sistema ng simbahan mo. Kahit napakaganda ng iyong personality Tapos may habang success, share mo. mayroon pang success rate. Oo, may mga ganun-ganun pa. Mataas ang success rate mo. Kung hindi ito yung tunay na gospel, walang tunay na power ni God sa salvation. Dead works. Dead works lang siya. Tama. Baka worse, ma-curse ka pa. Ito sabi, sumpain daw. Sumpain. Yun. Kaya sabi dito, wag mong pakinggan yung mga ganong tao. Ayan, sabi dito, for Paul, it wasn't enough to say, don't listen to these people. Ngayon, yung mga tao na yan, sir, They should na be mga accursed. nag-pervert ng gospel, bakit nila yung ginagawa? Siguro, it might be na-deceive din sila Deceive din, pwede. because dun sa sarili ng desires ng puso nila or they don't want to seek the truth. Mm-mm. So, inallow sila talaga na ma-deceive or for personal reason or gain. Mm-mm. Kaso, ang tao kasi na hinirang ng Diyos, eventually, aalis siya dyan, makakalabas siya dyan. Oo, kasi di ba yung pinanood natin kanina kay Kibuloy, gusto naman niya talagang yung isa niyang member, gusto niya mag-serve sa totoong Diyos, di ba? Yeah, kaya talagang nung Nag-anap umalis siya, siya. di ba? Oo. Yeah. So baga, may mga ginigising ang Diyos sa lahat ng Kaya simbahan. gumising na kayo. Tama din naman. Revolutionaryo, no? At tayo naman magising na ay wag nang pipikit pa. Hindi kasi meron naman. Kasasabihin naman na iba, grabe naman kayo to ano, ayabang nyo naman na. Hindi, yung... Sabi ko, ba't nyo pa kami papakinggan kung pikit kami? O, di ba? Kung di namin alam, tigil lang ang natin to. confidence natin, hindi naman sa sa sarili nating kaalaman Ang confidence natin is doon sa promises. So, ni Christ. dun sa gospel, di ba? Sa gospel ang confidence Dun natin. naman. Wala naman sa amin na kayang iligtas yung sarili sa mabuti niyang gawain. Saka saka kaya nga tayo nagko-chronological eh. Para Diba, maintindihan expository natin. eh, di ba? Para maintindihan natin yung context. Kasi, sa totoo lang, Mm. pwede naman akong mag-isip ng trending yun na topic na natin. tapos kukuha na lang ako ng verse, mag-research ako ng verse. So, Which is nung una, oo. ang tinatry naming gawin is kung ano yung trend. Pero, i-discuss namin siya. Ang tawag doon is expository ba? Ganun ba? Expository din. O topical. Ay, topical pala. Topical. Oo. Pero napansin namin na do maganda siya, tsaka napapanahon, kaya nga lang kasi is ang hirap. So, mas madali yung chronological. At least makikita natin yung context ng sinasabi. Sa tingin ko, napatunayan namin ni Sir na chronological kaming mag-share pero sumasalamin sa totoong nangyayari sa simbahan. Ay, kasi wala naman ng bago, sabi, under the sun. Di ba? Sabi. Di ba parang, teka lang, ba't parang saktong-sakto tong topic natin ngayon? Di ba? May mga ganun eh. It's because yung salita ng Diyos is totoo noon, ngayon, at magpakayad. Yun lang naman. Ayun. Okay, yun lang na. Sige. Yun lang guys. Mahalaga yung gospel natin. Tama. So, kailangan siguraduhin natin. Anong pinaniniwalaan ko ba na ito? Tama ba ito? Ayan. Yes. So, kung may mga tanong kayo, mag-chat kayo, mag-text kayo. Kung ano, kontakin nyo kami. And see you next week. Goodbye. Bye-bye. Good night.